Hindi ka ba tumatagal sa kama? Hindi mo ba mapigilan ang pagiging super saiyan mo? Kapag naglalaro kayo ng partner mo, well, nasa tamang video ka na pinapanood. What's up mga lods? At welcome back na naman dito sa Tanungan TV. Ako nga pala si Salvador Galvan Jr. At sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang 9 tips kung paano ka tatagal sa kama. Well, bago ang lahat mga lods, meron kasi tayong tinatawag na premature ejaculation, no? Pero hindi naman ibig sabihin na kapag mabilis kang labasan ay mayroon ka neto. Isa sa mga paraan para masabi natin na mayroong premature ejaculation ng isang tao ay kung una ay nilalabasan agad siya within 1 minute or medyo malapit lang doon nang hindi niya makontrol. Tara! Oh, yun na yun. At ito ay nangyayari sa mahigit na sa 6 na buwan. Kadalasan, ito ay dahilan ng psychological stress o maaari din itong senyales ng iba pang health-related problems. Maaari din talagang mahinang nilalang ka lang kaya hindi ka tumatagal sa kama. Ang harsh mo naman bro, wala namang ganyanan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Anyway, kung ganito ang inyong sitwasyon ay mas maiging makita kayo ng isang eksperto o isang doktor para mapalaboratorio ang inyong dugo or para makita kung may iba pa kayong problema sa inyong kalusugan. Ngunit tingin ko naman ay kaya mo naman tumagal na may sa 1 minuto, di ba? So wala kang premature ejaculation. Mahina ka lang talaga. Kaya tara, umpisa na natin. Tip number 1. Tip number 1. Isipin mo muna ang kaligayahan ng partner mo. So mga lods, kapag nakikipaglaro kasi kayo ng apoy sa inyong partner, lalong-lalo na sa mga medyo bata-bata pa na lalaki dyan, no? Tandaan ninyo na hindi porket umuungo lang isang babae ay nasasarapan talaga yan. Minsan namimeke lang yan mga yan para hindi ka mapahiya sa kanila. Kasi kung sa ating mga lalaki ay may ejaculation na tinatawag, salamat, makakinam na ako. Buti naman. Ang mga babae din ay mayroong orgasm na tinatawag. Ito yung point na naaabot din nila yung pinakamasarap na punto ng pakikipagtalik na katumbas ng ejaculation sa atin. Ang pinagkaiba lang mga lods ng mga babae sa mga lalaki ay kung sa ating mga lalaki ay paisa-isa lang tayo nilalabasan sa isang round, ang mga babae naman ay kaya nila kahit maramihang beses. Kahit hanggang 20 na times pa yan na sila ay mag-orgasm, kaya nila sa isang round. Kaya mga lods, kapag kayo ay nakikipaglaro ng apoy sa isang babae, isipin nyo muna na dapat malabasan muna ang babae bago kayo maglabas. Kasi kung puro sarili nyo lang ang iniisip ninyo, ay baka humanap ng ibang dudut sa kanila yung mga yan na hindi makasarili. At siya nga pala, kadalasan sa mga babae ay kapag nalabasan na ng isang beses, ay mas nagiging madali nang hanapin at mas intense na ang mga susunod na orgasms neto. Okay? Alright, tip number 2. Mag-practice ka palagi sa bahay. Yes mga lods, kasi naalala ko pa na medyo bata-bata pa ako noon. Ang ginagawa ko para ako ay tumagal sa kama ay nagpa-practice ako sa bahay na hindi agad malabasan. Madali lang yun mga lods, mag-solo ka lang sa inyo. Pero kapag nararamdaman mo na malalabasan ka na, ay ipitin mo yung bandang uluhan, wag mo na siyang ituloy, okay? O ipitin mo yung buong abi mo na mga siguro 20 seconds hanggang sa mawala yung kiliti. Tapos, pag nawala na yung kiliti mga lods, ay pwede mo na itong laruin ulit ng dahan-dahan hanggang sa ma-practice mo na medyo hindi mo na nararamdaman yung kiliti mo. At hanggang sa makontrol mo na malalabasan ka lang kung kailan mo gusto. Tip number 3. Tip number 3. Gamitin mo ang kanan at kaliwang kamay mo sa pagpapractice. So, hindi ko alam kung epektibo sa inyo ito mga lods, okay? Pero sa akin kasi noon, kapag nagpa-practice ako sa bahay nung medyo bata-bata pa ako, ay napansin ko na iba yung pakiramdam kapag kayong non-dominant hand mo yung gamit mo. Kasi ako, kanan kasi ako eh. So, subukan nyo din yung kaliwa. Kung kayo man ay kanan, gamitin nyo din yung kaliwa. Kung kaliwete kayo, gamitin nyo din yung kanan. Ganun. Kasi iba yung pakiramdam talaga. Yung pakiramdam na parang ibang tao ang naglalaro ng sandata mo. Syempre, kung gusto mong mas tumibay ang iyong resistensya na hindi agad malabasan, ay kailangan ma-practice mo yung pakiramdam na parang iba yung naglalaro ng sandata mo, di ba? Tip number 4. Tip number 4. Magsolo ka ng mga 1 o 2 oras bago kayo maglaro ng apoy ng partner mo. So tip number 4 mga lods ay kung talagang mabilis kayong malabasan ay makakatulong din kung maglalabas na kayo 1 o 2 oras bago kayo magkita or maglaro ng apoy ng partner mo. Lalong-lalo na kapag 1 o 2 araw kang hindi nakapaglabas. Kasi sigurado kapag 1 o 2 araw kang hindi nakapaglabas, napakababaw lang ng kiliti mo lalo na kapag mabilis kang malabasan. At saka siguradong mabilis kang malalabasan kapag hindi mo na ilabas yan ng mas maaga. Pero syempre kahit papaunahan mo na
yan ay dapat hindi mo madaliin ang paglabas dyan. Dapat, katulad pa rin yan ng tip number 2 at tip number 3 na pinag-usapan natin. Para nang sa ganun ay ma-practice mo ng hindi madaling malabasan. Tip number 5. Tip number 5. Mag-isip ka ng mga hindi nakakalibog na bagay kapag naglalaro kayo ng apoy ng partner mo. Parang ako, mga lods. Ang ginagawa ko kasi kapag nakikipaglaro ako ng apoy sa partner ko, ang unang-una kung iniisip ay dapat hindi ako malabasan hanggat hindi siya nalalabasan. Syempre mahirap maging swapang, mga lods. Baka kasi kapag ikaw lang ng ikaw ang nalalabasan at hindi siya, baka biglang humanapin ng ibang tutusok sa kanya. Kaya dapat kahit gigil na kayo mga lods ay dapat isipin ninyo na siya dapat ang unang malabasan at hindi kayo. Saglit lang. Hindi pa ako tapos. Okay. Sige. Subukan mong ibalin ang isipan mo. Subukan mong isipin yung trabaho mo. Yung stress sa trabaho mo at hindi yung katrabaho mo. Para hindi ka kaagad malabasan. O di kaya naman ay isipin mo kung ano yung uulamin ninyo mamayang gabi o yung uulamin nyo kinabukasan. Basta kahit anong bagay na hindi ka gaano malilibugan, pero mananatiling matigas ang alaga mo. Tip number 6. Tip number 6. Praktisin mong ibalin ang atensyon mo sa paghinga. Isang technique, mga lods, para ma-divert ang iyong kiliti ay yung pag-divert ng atensyon mo sa iyong paghinga habang may ginagawa kayo. Dapat, kapag medyo malapit ka na malabasan, ay mag-focus ka na sa paghinga mo para hindi gaano makiliti ang alaga mo. Pwede mong gawin ito kapag nagpa-practice ka pa lang sa bahay o di kaya kapag ka-actual na kayo may ginagawa ng iyong partner. So, bale, dalawa na ngayon ang pagbabalingan mo ng atensyon. Yung tip number 5 kanina at itong tip number 6 sa paghinga naman. Tip number 7. Tip number 7. Siya ang pagtrabahuin mo. So mga lods, itong tip na ito ay didepende kung gaano kagaling ang partner nyo. At kung gaano nyo kakayang i-control ang kiliti ninyo. May advantage kasi talaga, mga lods, kapag kayong babae din ang pagtatrabahuin mo. Una, mas madali niya mahanap yung kiliti niya kasi siya yung may control sa ginagawa ninyo. Di ba pansin nyo din yan kapag kayo nagtatrabaho? Kapag kayo ang nagtatrabaho, yung kiliti ninyo ang hinahanap ninyo. Malay ninyo, yung kiliti niya at yung kiliti ninyo ay hindi parehas. Kasi kapag lalaki ang nagtatrabaho, kadalasan labas-pasok yan at nalalabasan na. Pero kapag mga babae naman ang nagtatrabaho, ay ang gusto ng mga yan ay baon na baon yung alaga ninyo sa kanila. Kahit hindi gaanong labas-pasok yan, basta baon na baon at natatamaan yung clits nila at saka yung G-spot nila. Tip number 8. Tip number 8. Palabasan mo na siya sa romansa pa lang. Well, mga lods, kapag talagang hirap kayong i-control na malabasan ng matagal, kapag pinapasok ninyo ang iyong alaga sa kanyang kuweba, ay mas mabuti pa siguro na sa romansa nyo pa lang sa kanya ay palabasan nyo na siya. Marami naman kayong pwedeng gawin or gamitin para malabasan agad ang isang babae. Isa na dyan, yung mga nabibiling vibrator or massager dyan sa tabi-tabi. Gustong gusto ng mga babae yun, mga lods. Hanapin nyo lang yung clits niya at doon nyo gamitin yun, pwede na. At sabi ko nga kanina, di ba mga lods, pag nalabasan na ang isang babae ay mas madali na niya mahanap yung mga susunod na kiliti niya. So malay nyo, pag napalabasan nyo siya sa romansa pa lang, pagpasok ninyo ng inyong alaga ay baka mas madali niyang mahanap ang susunod na kiliti niya. O pwede din naman na habang pinapasok ninyo ang inyong alaga sa kanya ay ginagamit niya yung vibrator or yung massager sa clits niya para labasan siya agad, di ba? Basta ang importante doon ay siya ang unang malalabasan at hindi kayo. At mas maigi kung 2 or 3 or higit pang beses siya malalabasan kada naglalaro kayo ng apoy. Tip number 9. Tip number 9. Magpakonsulta sa urologist para maresetahan kayo ng mga gamot para kayo ay tumagal sa laban. So mga lods, kapag nagawa nyo na yung 8 tips na nabanggit ko sa video na ito at wala pa rin talagang improvement sa inyo, malamang kailangan mo na ng mga expert advice mula sa mga doktor para maresetahan ka ng gamot para hindi ka agad malabasan. At siya nga pala, katulad nga ng sinabi ko kanina, ang pagkakaroon ng premature ejaculation ay pwedeng sanhiyan ng psychological stress o di kaya ito ay pwedeng pangunang sinyales ng mga iba't ibang sakit katulad ng sakit sa puso or mataas na kolesterol. Kaya kung ikaw ay edad 30 to 40 years old pataas, mas maiging magpakonsulta ka na sa doktor. Welcome!